Sa pagpapatuloy ng ating kwento matapos matamba ni Xiao Fang ay umungol ng malakas ang tatlong ulong layon at nang akmang kakagitin na siya ng tatlong ulong layon ay kitang-kita sa mukha ni Xiao Fang ang takot at pagkagulat. Isang sandali lang may lumabas na tuwid na dilaw na liwanag sa pagitan ni Xiao Fang at ng tatlong ulong layon bakas naman sa mukha ni Xiao Fang at nang halimaw ang pagtataka. Isang sandali lang biglang may lumabas na magandang babae na may hawak na espada at nagliliwanag ng dilaw na aura ang sandata nito. Sinabi ng babae sa tatlong ulong layon na maghanda na itong mamatay. Nang malapit ng umatake ang babae ay biglang humarap ang isang ulo ng halimaw sa babae at sa isang atake lang ay naputol ang isang ulo ng halimaw. Sa sobrang sakit na naramdaman ng halimaw ay dali-dali itong tumakbo na may natitira na lang na dalawang ulo. Agad-agad naman itong hinabol ng babae at sinabi nito sa halimaw na hindi ka makakaalis. Nang makita ito ni Xiao Fang ay agad naman itong nahumaling sa magandang babae at kitang naghigos puso pa ang mga mata. Isang sandali ay nakalapit na ang halimaw sa Ganoderma at agad nitong kinain ang ilang party ng Ganoderma. At nang makita ito ni Xiao Fang ay napaluha ito na may panghihinayang at napasabi na lang ng ang aking mataas na kalidad ng Ganoderma, ang aking supreme coins. At nang masundan na ng babae ang halimaw na layon ay sinigawan nito ang layon na huminto at saka inatake nito ng palm strike na agad tinamaan ang halimaw na sanhi ng pagkatamba nito. Matapos matamba ng halimaw bigla itong nagliwanag ng dilaw na aura bumainggong ito at biglang may lumabas na notification na nagbigay ng babala na sinasabi na ang tatlong ulong layon ay nagsisimula na ng kanyang evolution. Ang halimaw na 3-headed black lion ay mas lumaki at nagiging 4-headed black lion na ito. Biglang sinigawan ni Xiao Fang ang babae at sinabi siya na nag-e-evolve na ang halimaw, pigilan mo yun. Sumagot yung babae ng alam ko. Pagkatapos inatake ng babae ang halimaw ng kanyang skill ng Sword Rain. Natapos na sa pag-evolve ang itim na layon at agad naman itong naghanda para mag-counter-attack sa babae at naglabas ito ng mga lilang bilog na enerhiya mula sa apat nitong bibig at umatake sa babae. Biglang nagsabayan ang kanilang mga atake sa pangyayaring iyon, nagkaroon ng malakas na pagsabog. Pagkatapos ng malakas na pagsabog ay kita na lumabas ang dalawang naglalaban at lumitaw sa harapan ng babae ang halimaw na leon na nagkukulay lila ang mga mata nito at makikitang iisa na lang ang ulo. Ito naputol ang tatlo nitong ulo sa malakas na pagsabang ng kanilang mga kapangyarihan at makikitang nabulag pa ang isang mata nito. Umungol ito ng napakalakas habang lumalapit sa babae nang malapit na ang halimaw bigla namang natamba ang babae sa lupa at nabitawan ang kanyang espada sa kadahilanang hindi na nito kaya pang lumaban. Sa dami ng pinsalang natamo sa pagsabang at halatang naubusan na ng lakas at napasabi ng shit, hindi ako makagalaw. At napatanong sa sarili na katapusan ko na ba ngayong araw na ito. Biglang kinabahan si Xiao Fang ng husto at napasabi ng natalo siya, hindi ito maganda, mas mabuti pang umalis na lang ako. Nang ang ating bidang inabot ng kaduwagan ay aalis na ay biglang lumato sa kanyang harapan ang kanyang anghel na amahi at sinabi nito kay Xiao Fang na huwag kang umalis na sakta ng malubha ang babae Ara iligtas ka. Pagkatapos bigla ding lumitaw ang kanyang demonyong amahi at sinabi kay Xiao Fang na ano pang hinihintay mo, tumakbo ka na para mabuhay. Sinabi ng demon na takbo, lalaki ka ba talaga, at sinabi ng anghel sa demon na anong sinabi mo, bawiin mo yun. Mag-aaway na ang mga ito at may lumabas ng currency sa kanilang mga mata habang kita sa mukha ng ating bida ang pagkalito sa kanyang mga nasasaksihan sa pagtatalo na sa harapan niyang anghel at demon. At naglaban na nga ang dalawang ito, sinabi ng anghel na babaliin ko ang binti mo at sabi naman ng demon na lasapin mo ang aking suntok at sinabing napakabagal ng atake mo. Habang ang ating bida ay nasa isang tabi at naguguluhan sa dalawa. At nang hindi na makapagtimbi si Xiao Fang bigla niyang sinigawan ang dalawang ito na may nakakatakot na pagmumukha. Dahil sa lakas ng kanyang sigaw ay lumabas ang notification na nakuha ni Xiao Fang ang atensyon ng halimaw na layon at napasabi na lang ng hindi ito maganda. Umungol ng malakas ang halimaw habang nakatirig sa kay Xiao Fang, napasabi na lang si Xiao Fang ng katapusan ko na habang bakas sa mukha ang takot.
Biglang napakaripas ng takbo si Xiao Fang sa sobrang takot at biglang ihinigas ang dalawang nilalang na kamukha niya sa halimaw na itim na layon. Tumama naman sa mukha ng layon ang dalawang ito at napasabing "You're idiot." Habang tumatakbo si Xiao Fang ng napakabilis habang hinahabol ng halimaw ay biglang nagpakita ang notification na sinasabi na ang kanyang tenfold sword protection ay naging aktibo. Nang malapit ng maabutan ng hinahabol na halimaw si Xiao Fang ay biglang tumalo ng mataas ang layon at akmang aatakihin na si Xiao Fang ay agad si Xiao Fang huminto at naglabas ng liwanag sa kanyang katawan at tumama ito sa halimaw na naging sanhi ng pagsabog, at nang makita ang nakahandusay na halimaw ay napatanong na lang siya kung patay na ang layon at kung paano siya naging ganoon kalakas. Isang sandali biglang lumabas ang notification na binabati siya nito sa pagpatay sa 4 na ulong layon at makakatanggap si Xiao Fang ng 100,000 experience point. 10,000 mana points at makakatanggap din siya ng 10,000 proficiency sa kanyang tenfold sword. At pagkatapos nun biglang may lumabas na 8 bituin sa kanyang noo. Binati naman si Xiao Fang ng notification sa siya ay kasalukuyan ng 8 stars na. Binati ulit si Xiao Fang dahil ang kanyang tenfold sword ay nag-upgrade at naging threefold swords na ito. Muli siyang binati ng system na si player Xiao Fang ay makakatanggap ng Magic Lucky Box at nakatanggap ng threefold array pagkatapos tinanong siya ng system kung gusto niya itong i-practice. At muling may lumabas na notification na nakakuha siya ng top martial arts skill ang Golden Lion Roaring at tinanong ulit siya ng system kung gusto na itong sanayin. At muli nanamang may lumabas na notification na nakuha ni Xiao Fang ang core ng four-headed lion at tinanong siya ng system kung gusto niya itong tanggapin. Tumawa ng malakas si Xiao Fang at sinabing gusto niya ang lahat ng ito. Agad-agad naman niyang sinanay ang kanyang threefold swords arrays at ang kanyang Golden Lion Roaring at lumabas ang mensahe na napagtagumpayan niya itong masanay. At bigla naman pumasok sa isip no Xiao Fang ang isang bagay na mahalaga at sinabing hindi ko pa nakukuha ang Ganoderma. Agad naman niyang pinuntahan ang Ganoderma at binunot sabay bigkas ng exchange the Ganoderma to Supreme Coins. Agad namang naglaho ang Ganoderma at napalitan ito ng 903 Supreme Coins na ang natira na lang ay ang tangkay ng Ganoderma. Mukhang nadismaya pa si Xiao Fang dahil ang halaga lang ng Ganoderma ay 103 agad naman niyang itinapon ang tangkay sa likuran. Sa pagsisilita hindi niya napapansin ang babaeng humihingi ng tulong sa kanyang likuran habang gumagapang papalapit sa kanya. Napapamura na lang ang babaeng nanghihina sapagkat hindi siya naririnig ni Xiao Fang. Sinabi ng babae na nakalimutan mo ako tanga. Hindi siya naririnig ni Xiao Fang habang si Xiao Fang ay nag-iisip sa kanyang mga natanggap habang sinasabi na ang kanyang bagong skill ay nasanay na. Ang Lion Core ay nakuha na, naipalit na din ang Ganoderma at napatanong kung ano pa ang kanyang nakalimutan. Isang sandali biglang may humawak na dagwang kamay sa binti ni Xiao Fang, biglang kinabahan ni Xiao Fang sa kanyang naramdaman. Ito pala ay ang babaeng kanina pa humihingi ng tulong sa kanya at sinabi ng babae na tulungan mo ako. Sa pagkagulat ni Xiao Fang bigla niya itong nasipa na mala Bruce Lee kick agad itong napalipad sa ere at tumama ito sa isang puno na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay habang ang kaluluwa nito ay lalabas na sa katawan. Biglang napakamot sa ulo si Xiao Fang at sinabi na dapat hindi niya sinipa ang taong nagligtas ng kanyang buhay. Diyos ko po Xiao Fang kaloko ka, lumapit naman agad si Xiao Fang na may hawak na patpat at itinun sa ulo nito at napatanong kung buhay pa ba ito. Nang malamang humihinga pa ang babae ay napansin naman ni Xiao Fang ang napakagandang katawan ng babae agad namang nahumaling si Xiao Fang sa babae at sinabing napaka-sexy ng dalaga habang naghuhugis. Puso ang mata habang tumutulo ang laway at sipon. At sinabing kawawa naman ang babaeng ito kung mamamatay lang ito dito sa kagubatan na puno ng madaming halimaw. At biglang napaisip si Xiao Fang kung mayroon bang item na makakapagbalik ng lakas ng isang tao, agad naman niyang binuksan ang store window at naghanap ng mga item dito. At napatanong na lang si Xiao Fang kung bakit napakamahal naman ng mga items na ito, meron bang mas mura dito?
Sa paghahanap ng item bigla siyang may nakita na isang item na ang pangalan ay Yellow Ball at nagkakahalaga lang ito ng isang Supreme Coin. Hindi na nag-atubili si Xiaofang at agad itong binili at sinaben. Maganda ang isang ito. Nang nasa kamay na ni Xiaofang ang item ay sinabi niya na binili ko muna ang pinakamura, alam kong hindi siya makakatakas pagkatapos niyang gumaling. Nang binitawan na ni Xiaofang ang yellow ball sa dibdib ng babae ay agad itong nagliwanag at ang lahat ng pinsala ng babae sa katawan ay lahat naghilom maging ang sugat sa parteng bahagi ng katawan. Isang sandali lang bigla nang nagkamalay ang babae at naidilat na nito ang kanyang mga mata. Nang idilat ng babae ang kanya mata at bumungad sa kanya ang mukha ni Xiaofang na mukhang may pagnanasa habang tutulo pa ang laway. Sa pagkagulat ng babae bigla niyang sinuntok si Xiaofang sa mukha sa sobrang lakas ng suntok ay talsik pati laway ni Xiaofang at tumilapon sa lupa. Pagkatapos tinanong ng babae si Xiaofang kung siya ba ang nagligtas sa kanya. Bigla namang humingi ng tawad ang babae at sinabing siya ay disipolo ng Xuanji sect, ang isa sa mga 3 major sect ng Liang Nation. At sinabi ng babae na king may maipaglilingkod ba siya kay Xiaofang para maseklian ang ginawa nitong pagliligtas sa kanya. Lumapit naman si Xiaofang at tinanong kung kahit ano. Mukhang may masamang iniisip ang lukolokong si Xiaofang. At sinagot ng babae na oo naman. Inilapit ni Xiaofang ang kanyang mukha sa babae at sinabing gusto kita. Natulala naman ang babae at napanatong ng ano. Sinagot naman ni Xiaofang na gusto kitang maging asawa. Sus ko po Xiaofang, grabe kakakakita nyo pa lang. Matapos marinig ng babae ay sinuntok niya si Xiaofang ng malakas at labas na naman ang laway ni Xiaofang sa lakas ng suntok. At sinabi ng babae na mas gugustuhin mo pang mamatay kita magpakasal sa many akis na tulad mo. Agad namang lumapit si Xiaofang sa babae na may nakakatakot na ekspresyon habang tinakot niya ang babae na ayon sa sabi-sabi na madaming halimaw dito na nabubuhay sa laman ng tao. Agad na natakot ang babae at kita sa mukha ang pagtulo ng pawis nito. Sinundan pa ulit ng pananakot ni Xiaofang, sinabi nito sa babae na ang iyong katawan ay magkakapera-peraso at mapupunta ito kung saan-saan na may nakakatakot na mukhang demonyo. Sinabi ng babae na hindi ko hihintayin ang mga halimaw na kasama, kaagad namang naglakad paalis si Xiaofang. Nang paalis na si Xiaofang bigla namang may umungol ng malakas sa likod ng babae at bigla itong napaharap sa kanyang likodan tapos nakita niya ang napakaraming lilang mata sa loob ng kakahuyan. Sa sobrang takot wala nang nagawa ang babae sa panggigipit ni Xiaofang kaya biglang sumigaw ang babae at sinabing sige na magiging asawa mo na ako. Agad tumakbo papalapit ng mabilis si Xiaofang sa babae at tinanong kung pumapayag ka na. Sinang-ayunan naman ito ng babae at sinabing asawa mo na ako mula ngayon habang namumula. Bigla namang tumawa ng malakas ang siraulong si Xiaofang at sinabing mayroon na akong asawa, hindi na ako mananatiling single magpakailanman. Agad nagtatakbo sa tuwa si Xiaofang, habang ang babae ay nag-iisip ng kahit anong mangyari hindi ito totoo na balak isahan ang ating bida. Nagpakilala naman ang ating bida at sinabing Xiaofang ang pangalan ko. Ako ang young master ng Xiao family sa Yishui City. Sabay tanong ng anong pangalan mo. Mayroon ka bang mga kapatid? At sumagot ang babae ng ang pangalan ko ay Mu Qingshan, wala na akong pamilya, ang master ko na ang nagpalaki sakin. Sabay sagot ni Xiaofang nang huwag kang mag-alala, meron ka ng ako ngayon. Napaisip ang babae na ni Mu Qingshan na hindi na din masama ang lalaking ito, siguro magpanggap na muna ako sa ngayon. Ngunit hindi niya maiisahan si Xiaofang. Pagkatapos biglang sinabi ni Xiaofang, kailangan mong mauna munang manampo sa katunayan na pumapayag kang maging asawa ko. Sabay bulong sa babae nang hindi mo mababasag ang sumpaan ng pangako natin sa harap ng kalikasan. Sa isip-isip ni Mu Qingshan ay gusto na niyang patayin si Xiaofang sa galit.